patay na raw siya. Iyan ang sigaw ng mga headline at iyan ang sinabi ng kanyang manugang sa buong mundo. Pero gabi-gabi, sa likod ng marangyang mansyon ng mga Alonso, naririnig ko ang kanyang ungol sa lumang bodega, humihingi ng kahit isang subo ng kanin. Ako si Lyra, ang nurse na binayaran ng malaki para manahimik at magbulag-bulagan. Sa harap ni Dario, ang lalaking minahal ko noon, ako ay isang estranghero na walang kinalaman. Pero sa dilim, ako ang tanging pag-asa ng kanyang ina. Isang maling galaw ko lang, pareho kaming mawawala sa mundong ito. Handa ka bang malaman ang baho na tinatakpan ng mamahaling pabango? Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang bumigay. Pirma na lang niya ang kulang. Sa akin na ang lahat. Ang boses na yon ay malamig, walang bahid ng awa, at tila humihiwa sa hangin ng marangyang sala. Nakatalikod sa akin si Cataleya habang kausap niya ang kung sino man sa telepono. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng kumikinang na brilyante ay marahang humahaplos sa isang kopita ng red wine. Tila ba nagdiriwang siya ng isang tagumpay na siya lang ang nakakaalam. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking kupas na uniforme. Sa kabilang kamay ko ay ang gusot na resibo ng ospital, ang halagang 50,000 na kailangan ko para sa operasyon ng pamangkin kong si Nina. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong lunukin ang aking pride at magpaalila sa babaeng ito. Ang halimuyak ng mamahaling perfume ni Cataleya ay pumuno sa silid. Isang matapang na amoy ng yaman na tila nanggagaling sa ibang mundo. Napakalayo sa amoy ng gamot at antiseptiko na nakasanayan ko. Nang lumingon siya, agad niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha ay kasing ganda ng isang manika. Makinis, maputi, walang kapintasan. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim. Parang sinusukat ang halaga ng aking pagkatao at natagpuan itong kulang. So ikaw si Lyra. Panimula niya, hindi man lang nag-abalang ngumiti. Ang nurse na nirekomenda ni Dr. Santos, sabi niya, magaling ka raw. At higit sa lahat, marunong kang sumunod sa utos. Tumango ako. Pilit na pinatatatag ang nanginginig kong boses. Opo, Ma'am Cataleya, kailangan ko po talaga ng trabaho. Lumapit siya sa akin. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang banta sa katahimikan ng bahay. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inihagis ito sa glass table sa aking harapan. Triple ang sahod mo kumpara sa ospital. Wika niya ng walang ka-emo-emotion. Pero may mga rules ako. Una, bawal magtanong. Pangalawa, bawal lumabas ng gate nang walang paalam. At pangatlo, kung ano ang makita mo dito, dito lang yon mananatili. Maliwanag? Maliwanag po, ma'am, sagot ko, bagaman may kung anong kirot sa aking dibdib na nagsasabing mali ito. Pero naaalala ko ang maputlang mukha ni Nina sa ospital at ang pangako ko sa namayapa kong kapatid na aalagaan ko ang kanyang anak. Wala akong karapatang humindi. Good. Sumunod ka sa akin. Hindi na niya ako hinintay at naglakad na siya patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Dumaan kami sa isang hardin na puno ng mga namumulaklak na orkidya at mga estatwang bato na tila galing pa sa Europa. Napakaganda ng lugar na ito. Para itong isang paraiso na pinapangarap ng karamihan. Ngunit habang papalayo kami sa main house at papalapit sa dulong bahagi ng bakuran, nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang amoy ng mga bulaklak. Napalitan ito ng amoy ng luma, amag, at isang hindi maipaliwanag na baho na tila nanggagaling sa isang bagay na nabubulok. Huminto kami sa harap ng isang lumang istruktura, isang bodega na gawa sa yero at semento na kinakalawang na ang mga dingding. Malayo ito sa gara ng mansyon, tila isang sugat na pilit itinatago. Naglabas si Cataleya ng isang susi. Ang bawat pihit niya sa kandado ay lumikha ng tunog na nanggigigitata.
Tanda na bihira itong buksan. Ang pasyente mo, sabi niya habang tinutulak ang mabigat na pinto, ay ang baliw na tiyahin ng asawa ko. Masyado siyang bayolente, kaya kailangan siyang ibukod. Ang trabaho mo lang ay siguraduhing buhay siya at kumakain. Huwag kang makikipag-usap sa kanya dahil puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig niya. Bumigat ang aking paghinga. Bakit dito? Bakit sa lugar na parang kulungan ng hayop inilalagay ang isang may sakit? Pumasok ako sa loob. Ang init ay sumalubong sa akin. Singaw ng kulob na hangin na walang lagusan. Madilim sa loob. Tanging ang liwanag mula sa bukas na pinto ang nagsisilbing ilaw. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig, may isang bulto ng tao na nakabaluktot. Nagtakip ako ng ilong. Ang amoy ng ihi at panis na pagkain ay nakasusulasok. Dahan-dahan akong lumapit. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis sa aking dibdib. Lola, tawag ko ng mahina. Gumagalaw ang bulto. Dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang buhok ay puti at sabog-sabog. Ang kanyang damit ay gulagulanit at nangingitim sa dumi. Ang kanyang mga braso ay butot balat na lamang na para bang matagal na siyang hindi nakakatikim ng tamang pagkain. Nang iangat niya ang kanyang muka upang tumingin sa akin, napatigil ang mundo ko. Nalaglag ang bag na hawak ko at hindi ko namalayang napatakip ako sa aking bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang mga matang iyon, kahit na malalim ang mga ito at puno ng takot, kilalang kilala ko ang mga matang iyon. 10 taon na ang nakalilipas, ang mga matang iyon ang tumingin sa akin ng may pagmamahal noong ako ay isang mahirap na estudyante pa lamang na inilibre niya ng matrikula. Ang mga matang iyon ang dating puno ng sigla at tawa. Hindi ito isang baliw na tiyahin. Tita Saling. Ang bulong ko. Halos hindi makalabas ang boses sa aking lalamunan. Si Doña Rosalia de la Cruz, ang ina ni Dario. Ang babaeng ibinalita sa lahat na namayapa na dahil sa atake sa puso 6 na buwan na ang nakakaraan. Namukhaan niya ako. Sa kabila ng dumi sa kanyang mukha, nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. At kasunod noon ay ang matinding takot. Nanginginig ang kanyang mga labi at gumapang siya paatras na parang takot na saktan ko siya. Wig, tubig, ang paos niyang ungol. Ang boses ay basag at tuyot na tuyot. Dadaluhan ko sana siya, akmang yayakapin ang giniginaw niyang katawan nang marinig ko ang pagtikhim sa likuran ko. Napalingon ako. Nakatayo si Catalea sa may pintuan. Ang kanyang silweta ay nag-aabang tulad ng isang Grim Reaper. Hindi siya nagulat sa reaksyon ko. Sa halip, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi. Gawin mo ang trabaho mo, Lyra. Ang malamig niyang utos. Tandaan mo, hawak ko ang buhay ng pamangkin mo. Isang maling salita mo sa labas o kahit isang sumbong kay Dario pag uwi niya, sisiguraduhin kong walang ospital na tatanggap sa pamangkin mo. Biglang sumikip ang dibdib ko, parang pinipiga ng isang kamay na bakal. Tumingin ako kay Tita Saling na ngayon ay nanginginig sa sulok at kay Catalea na nakatayo ng may kapangyarihan. Ganito na lang ba? Matapos ang lahat ng kabutihang ginawa ng pamilyang ito, ganito ang sasapitin ng ina ni Dario. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo palabas at humingi ng tulong. Pero naisip ko si Nina na nakaratay sa ospital. Naisip ko ang kapangyarihan ng mga Alonso at naisip ko si Dario. Si Dario na pauwi na galing ibang bansa na walang kaalam-alam na ang kanyang ina ay binababoy ng sarili niyang asawa. Yumuko ako. Pikit matang tinatanggap ang aking kapalaran habang tumutulo ang luha. Opo, ma'am. Ang sagot ko. Habang ang konsensya ko ay unti-unting nadudurog, kinuha ko ang pitsil ng tubig sa gilid at lumapit kay Tita Saling. Sa bawat patak ng tubig na ipinaiinom ko sa kanya, ay siya ring patak ng lason sa aking puso. Bakit, Dario? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para makalimutan ka.
Bakit kailangan kitang tagpuin ulit sa ganitong impyerno? Bumigat ang hangin sa loob ng mansyon nang huminto ang isang itim na SSUV sa tapat ng gate. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko, ang sandaling maghaharap ang kahapon at ang kasalukuyan sa pinakamasakit na paraan. Nakasilip ako mula sa maliit na bintana ng kusina. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng lababo upang pigilan ang aking sarili sa pagtakbo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na suit. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin tulad ng dati, ngunit may bigat sa kanyang mga balikat na tila pasan niya ang buong mundo. Si Dario. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang hugis ng kanyang panga, ang lalim ng kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang paglakad ay nananatiling nakaukit sa aking memorya. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang isang urn, ang lalagyan ng abo, na pinaniniwalaan niyang labi ng kanyang ina. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ko. Hawak niya ang isang kasinungalingan, habang ang katotohanan ay nakakadena, ilang metro lang ang layo. Sa isang madilim at mabahong bodega. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Catalea. Mula sa pagiging striktang donya kanina, bigla siyang naging isang maamong tupa. Tumakbo siya palabas ng pinto, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo para magmukhang stress at ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Sinalubong niya ng yakap si Dario sa may pintuan. Ang kanyang paghagulgol ay dinig hanggang sa kusina. Kung meron lang parangal para sa pinakamahusay na aktres, tiyak na hakot na ni Catalea ang lahat ng tropeyo. Napanood ko kung paano niya isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Dario. Kung paano siya umakto na parang siya ang pinakanawalan. Napapikit ako. Ang sikmura ko ay bumaliktad sa tindi ng pandidiri. Paano nakakaya ng isang tao ang ganitong klaseng pagbabalat kayo? Manang Lira. Ang matinis na tawag ng mayordoma ang nagpabalik sa akin sa realidad. Inabot niya sa akin ang isang tray na may lamang pitsel ng tubig at mga baso. Ilabas mo ito sa sala. Nauuhaw si Sir Dario. Bilis. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang harapin siya nang hindi ako nasisira. Pero wala akong pagpipilian. Isinuot ko ng maayos ang aking face mask, buti na lang at protocol ito para sa mga staff, at humugot ng malalim na hininga. Ang bawat hakbang ko patungo sa sala ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagpasok ko, nakita ko si Dario na nakaupo sa sofa, nakayuko, habang hinahaplos ni Catalea ang kanyang likod. Ang urn ay nakapatong sa center table, katabi ng mga bulaklak na walang buhay. Ginawa ko ang lahat, love. Ang hikbi ni Catalea. Ayaw ni Mami na makita mo siyang nahihirapan kaya ayaw niyang ipaalam agad. Wala man lang ako sa tabi niya. Ang boses ni Dario ay garalgal, puno ng pagsisisi na hindi dapat sa kanya. Patawarin mo ako, Nay. Nanginig ang kamay ko habang ibinababa ang tray sa mesa. Ang tunog ng basong tumama sa platito ay lumikha ng kaunting ingay. Dahilan para mapatingin si Dario sa direksyon ko. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa loob ng isang segundo, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga mata niyang pagod ay tila naghahanap ng pamilyar na bagay sa aking mukha. Kahit nakatakip ang kalahati ng aking mukha, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Ang kilay niya ay nagtatanong, tila may kung anong alaala ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Salamat. Ang mahina niyang sabi, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa akin. Bago ka ba dito? Bago pa ako makasagot, sumingit na si Catalea. Ang kanyang boses ay may halong babala. Ah, siya si Lira, love. Ang bagong nurse na kinuha ko para tumulong sa bahay. Alam mo naman, masyado akong naging busy sa pag-aasikaso sa burol ni Mami. Tumingin siya sa akin ng matalim. Sige na, Lira, bumalik ka na sa trabaho mo. Yumuko ako agad para itago ang nangingilid na luha. Opo, ma'am. Sir, tinalikuran ko sila. Tinalikuran ko ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangakong babalikan ako
10 taon na ang nakararaan bago siya umalis papuntang Middle East. Gusto kong sumigaw na nandito ako. Gusto kong sabihing buhay ang nanay niya. Pero ang banta ni Cataleya tungkol kay Nina ay parang kadenang nakapulupot sa leeg ko. Ang gabing iyon ay naging napakahaba. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos, sinasabayan ang lungkot na bumabalot sa mansyon. Habang natutulog na ang lahat sa main house, palihim akong tumakas patungo sa bodega sa likod. Dala ko ang ilang pirasong tinapay na naitago ko mula sa hapunan. Pagpasok ko, naabutan ko si Tita Saling na nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Ang tunog ng ulan sa yero ay napakaingay, pero hindi nito natatakpan ang tunog ng kanyang pag-iyak. "Dario," bulong niya, "nandito ang anak ko." Naaamoy ko siya. Napaluha ako habang sinusubuan siya ng tinapay. Ang lukso ng dugo ng isang ina ay hindi kayang dayain ng kahit anong pader. Biglang may narinig kaming kaluskos sa labas. Ang tunog ng mga yabag sa damuhan ay papalapit ng papalapit sa bodega. Nanlaki ang mga mata ni Tita Saling. "Anak ko!" Akmang sisigaw siya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mabilis pa sa 4:00, tinakpan ko ang kanyang bibig gamit ang aking palad. "Tita, huwag! Parang awa niyo na, huwag po kayong maingay." Bulong ko habang tumutulo ang luha ko sa kanyang pisngi. Sumilip ako sa siwang ng dingding. Sa labas, sa ilalim ng mahinang ulan, nakatayo si Dario. Nakatingin siya sa bodega. May hawak siyang sigarilyo at ang usok nito ay humahalo sa hamog ng gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Humakbang siya palapit. 1, 2. Hinawakan ko ng mahigpit si Tita Saling. Nararamdaman ko ang pagpupumiglas niya. Ang kagustuhan niyang tawagin ang anak niya. Pero alam kong sa oras na buksan ni Dario ang pinto, hindi lang katotohanan ang bubungad sa kanya. Nakaabang si Cataleya. At alam kong sa sandaling malaman ni Cataleya na may alam si Dario, hindi lang ako o si Tita Saling ang mapapahamak. Pati si Dario ay magiging target na rin. Huminto si Dario sa tapat mismo ng pinto. Hinawakan niya ang hawakan ng kandado. Pigil hininga kaming naghintay sa loob. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na sasabog na sa lakas. Bubuksan ba niya? O tatalikod siya at maniniwala sa kasinungalingan? Ang sumunod na umaga ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan sa hapagkainan. Habang naglalagay ako ng pritong itlog at sinangag sa mesa, hindi ko maiwasang sulyapan si Dario. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin, tanda ng magdamag na hindi pagtulog. Nakatitig lang siya sa kanyang kape, habang si Cataleya ay abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, tila walang pakialam sa bigat ng atmosfera. "Love," basag ni Dario sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, parang takot na magtanong. "Nasaan nga pala yung mga balikbayan box na ipinadala ko last month? Gusto ko sanang makita kung naisuot man lang ba ni nanay yung mga damit na binili ko." Natigilan si Cataleya sa pagpindot sa kanyang telepono. Isang mabilis na irap ang nakita ko bago siya lumingon kay Dario na may pekeng ngiti na naman. Yun ba?" Sagot niya nang walang gatol. "Ipinamigay ko na, love. Sabi kasi ni Mami bago siya mamatay, gusto daw niyang itulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol. Alam mo naman si Mami, napakabait. Even on her deathbed, iba pa rin ang iniisip." Nanikip ang dibdib ko habang nakikinig sa gilid. Sinungaling. Napakasinungaling. Nakita ko ang lungkot na dumaan sa mukha ni Dario. Pero pilit siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng pait at pangungulila. "Ganun ba?" Bulong niya habang pinaglalaruan ng kutsara sa kanyang kape. Mabuti naman kung nakatulong. Kilala ko si nanay. Hinding-hindi siya magdadamot. Napakuyom ako ng kamao sa ilalim ng aking apron. Gusto kong isigaw sa mukha niya na nagsisinungaling ang asawa niya. Gusto kong sabihin na walang napuntang tulong sa Bicol at lalong walang natanggap na pasasalamat ang nanay niya. Dahil alam ko kung nasaan ang mga kahong yon. Nang tanghaling tapat,
habang natutulog si Catalea sa kanyang air-conditioned na kwarto at abala si Dario sa pakikipag-usap sa mga abogado sa telepono, tumakas ako papunta sa bodega. Dala ko ang tanghalian ni Tita Saling, isang mangkok ng lugaw na tinipid ko mula sa almusal. Pagpasok ko sa bodega, agad kong hinalughog ang dulong bahagi ng silid sa likod ng mga lumang gulong at sirang appliances. At doon, tumambad sa akin ang ebidensya ng kalupitan ni Catalea. Ang mga balikbayan box, bukas, sira-sira at nilalanggam. Lumuhod ako at inisa-isa ang mga laman. Ang mga mamahaling tsokolate na galing pa sa Belgium ay tunaw na at kinakain ng mga daga. Ang mga sabon at losyon na amoy lavender ay natapunan ng langis mula sa nabasag na bote ng efficacent oil. Sayang. Sobrang sayang. Sa bawat item na hinahawakan ko, nai-imagine ko si Dario sa ibang bansa. Pagod, puyat, nag-overtime sa gitna ng disyerto para lang mabili ang mga ito. Bawat piraso ay may kalakip na pagmamahal at sakripisyo, pero dito, itinuring lang itong basura. May nahagip ang mata ko sa ilalim ng tumpok ng mga papel, isang tela na pamilyar ang disenyo. Hinila ko ito, isang duster, isang simpleng pambahay na damit na kulay asul at may disenyong maliliit na bulaklak ng sampagwita. Ito ang paboritong bulaklak ni Tita Saling. Malinis pa ito kumpara sa iba. Marahil ay nasa ilalim kaya naprotektahan. Dali-dali ko itong ipinagpag at lumapit kay Tita Saling. Nakaupo siya sa kanyang banig, nakatingin sa kawalan. "Tita," bulong ko, habang isinusuot sa kanya ang duster. "Tingnan niyo po, padala ito ni Dario." Nang maramdaman niya ang tela sa kanyang balat, tila may kuryenteng dumaloy sa kanya. Hinaplos niya ang duster. Dahan-dahan niyang inilapit ang tela sa kanyang ilong at inamoy ito. Kahit amoy bodega na ang paligid, siguro ay naaamoy pa rin niya ang fabric conditioner na ginamit ng kanyang anak. O baka ang mismong amoy ng kamay ni Dario na nag-impake nito. "Anak ko." Garalgal na sambit niya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa damit at humagulgol. Hindi ito iyak ng isang baliw. Ito ay iyak ng isang inang nangungulila. May nahulog na papel mula sa bulsa ng duster. Isang sulat. Pinulot ko ito. Ang papel ay gusot-gusot na. Parang nilamukos bago tinapon. Pero nababasa pa ang sulat kamay ni Dario. Binasa ko ito ng mahina para sa kanya. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko. "Nay, pasensya na kung wala ako dyan sa birthday mo. Hayaan mo, konting tiis na lang. Pag-uwi ko, ipapatayo ko na ang garden na gusto mo. Mahal na mahal kita, Nay, ikaw ang lakas ko." Napahinto ako sa pagbasa dahil nanlabo na ang paningin ko sa luha. Ang garden na pangarap niya ay naging isang kulungan. Ang pinakamagandang babae ay ginawang parang hayop ng sarili niyang manugang. "Dario," tawag ulit ni Tita Saling, pero sa pagkakataong ito, mas malinaw. "Gutom na ang anak ko. Ipagluto mo siya, Lira." Hinawakan ko ang kamay niya. "Opo, Tita. Darating din ang panahon, kayo mismo ang magluluto para sa kanya." Biglang tumigil ang mundo ko nang makarinig ako ng mga yapak sa labas. Mabibigat na yapak. Hindi ito ang takong ni Catalea. Ang boses ni Dario ay umalingaw sa labas. Malapit na malapit. Sabi ni Catalea dito daw nakatago ang mga gamit sa sasakyan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang pagpihit ng seradura ng pinto. Mabagal. Dahan-dahan. Nasa loob kami. Hawak ko ang sulat. Suot ni Tita Saling ang duster. Walang matataguan. Pinihit ang doorknob, pero nakalak ito. Nakalimutan kong ilak ulit pagpasok ko kanina dahil sa pagmamadali. Pero dahil luma at kalawangin ang pinto, minsan ay nagjajam ito kusa. "Bakit nakalak?" Dinig kong bulong ni Dario sa sarili. Narinig ko ang kalansing ng mga susi mula sa kabilang panig. Sinusubukan niyang buksan. Napatingin ako kay Tita Saling. Nakangiti siya habang yakap ang duster. Handa na siyang tawagin ang anak niya.
Dario, ibubuka na sana niya ang bibig niya. Sa sobrang takot, napatakip ako sa bibig niya gamit ang aking nanginginig na kamay at itinuro ko ang siwang sa dingding kung saan makikita ang anino ni Dario. Umiling ako nang madiin, nagmamakaawa ang mga mata ko. Huwag tita, papatayin tayo ni Catalea. Ang susi ay pumasok sa butas. Rinig na rinig ko ang click ng mekanismo. Bumukas ang pinto ng bahagya. Isang guhit ng liwanag ang tumama sa sahig. Ang pinto ng bodega ay bumukas ng tuluyan at ang liwanag ng araw ay gumuhit sa maalikabok na sahig. Sa likod ng isang tumpok ng mga sirang washing machine at karton, pigil hininga kong niyakap si Tita Saling. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa aking dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Nakikita ko ang anino ni Dario na humahaba sa sahig. Isang hakbang na lang at makikita niya kami. Isang hakbang na lang at mabubunyag ang lahat. Dario, ang matinis na sigaw ni Catalea ay umalingaw-ngaw mula sa hardin. Basag ang katahimikan at nagpahinto sa paghakbang ni Dario. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw niya ulit. Ang boses ay may halong galit at takot. Lumingon si Dario. Tinanggal ang kamay sa pinto. Tinitingnan ko lang kung may natira pang gamit si nanay dito. Sabi kasi ng hardinero, may naririnig siyang ingay. Ingay? Humalakhak si Catalea nang mapakla habang lumalapit at hinahawakan ang braso ng asawa. Love, alam mo naman ang mga katulong. Masyadong matatakutin. Sabi nila, nagpaparamdam daw si Mommy. Natigilan si Dario. Ang kanyang muka ay namutla. Nagpaparamdam. Oo, pagpapatuloy ni Catalea at narinig ko ang husay ng kanyang pagsisinungaling kahit nasa likod ako ng mga karton. Simula noong mamatay siya, kung ano-anong kaluskos at iyak ang naririnig dito sa likod. Sabi ng pari, baka hindi matahimik ang kaluluwa niya. Kaya huwag kang pupunta dyan, Dario. Masama ang enerhiya dyan. Baka ikaw ang multuhin niya dahil wala ka noong huling hininga niya. Napakalupit. Ginamit niya ang guilt ni Dario para manipulahin ito. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Dario. Ang tapang niya kanina ay napalitan ng takot at pagsisisi. Tara na sa loob, love. Malamig na aya ni Catalea. Hinihila siya palayo sa bodega. Ipagtitimpla kita ng tea. Kailangan mo ng pahinga. Nang mawala ang kanilang mga anino at sumara ang pinto ng mansyon, napasandal ako sa pader at napahagulgol ng walang tunog. Ligtas kami pansamantala, pero hanggang kailan? Ang multong kinatatakutan nila ay hindi patay. Siya ay humihinga, nagugutom at yakap-yakap ko ngayon. Ang gabing iyon ay nagdala ng isang malakas na bagyo. Ang langit ay nagdilim at ang ulan ay bumuhos na parang galit ng kalikasan. Kasabay ng malakas na kulog, namatay ang ilaw sa buong mansyon. Brown out. Ang kadiliman ay bumalot sa buong bahay. Gamit ang isang maliit na flashlight, naglakad ako sa hallway ng second floor para i-check kung sarado ang mga bintana. Ang hangin ay humihip ng malakas. Pinapatay ang sindi ng kandila sa mga altar. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng kwarto ni Dario, may aninong nakatayo. Sa isang iglap ng kidlat, nakita ko siya. Si Dario. Nakatayo siya doon, nakatingin sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Hindi niya ako napansin agad. Akmang tatalikod na sana ako para umiwas, pero nadulas ang suot kong tsinelas sa sahig na nabasa ng ulan mula sa bukas na bintana. Nawalan ako ng balanse. Bago pa man ako bumagsak, may malalakas na bisig na sumalo sa akin. Ang amoy ng sandalwood at mint, ang pamilyar na amoy ni Dario, ay pumuno sa aking ilong. Nagkatinginan kami sa dilim. Hawak-hawak niya ako sa baywang at ang mga kamay ko ay nakahawak sa kanyang matitigas na balikat. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa akin. Kahit madilim, nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga.
Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay mababa at malumanay. Oo po, sir. Sagot ko. Pilit na inaalis ang sarili sa pagkakayakap niya, pero hindi niya ako binitiwan agad. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kamay kong magaspang dahil sa paglalaba at pagtatrabaho. Natahimik siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga kalyo sa aking palad gamit ang kanyang hinlalaki. Ang mga kamay mo. Bulong niya, tila wala sa sarili. Magaspang! Katulad ng mga kamay ng babaeng minahal ko noon. Masipag siya. Matapang. Lahat gagawin para sa pamilya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ako ito, Dario. Ang babaeng yun ay nasa harap mo. Gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong tanggalin ang maskara ko at magpakilala. Tumingin siya sa aking mga mata. Sa kislap ng kidlat, nakita ko ang pangungulila doon. Lira? Ang pangalan mo ay Lira. Hindi ba? Parang kilala kita. Marami pong Lira sa mundo, sir. Ang nanginginig kong sagot habang pilit na humihiwalay. Sige po, kailangan ko pang isara ang mga bintana sa baba. Tumakbo ako palayo. Iniwan siya sa dilim. Ang puso ko ay parang sasabog. Ang sakit, ang sarap, ang hirap. Pagbaba ko sa kusina para pakalmahin ang sarili, may nakita akong liwanag ng kandila. Si Catalea. Nakatayo siya sa may counter, nakatalikod. Dahan-dahan akong sumilip. May hawak siyang isang maliit na bote ng gamot. Nakita ko siyang nagdurog ng 2 puting tableta at inihalo ito sa isang baso ng mainit na gatas. Hinalo niya ito ng maigi hanggang sa matunaw ang pulbos. Inumin mo ito, Dario. Bulong niya sa sarili na may kasamang nangisi para mahimbing ang tulog mo at hindi ka na kung ano-ano pa ang naiisip. Napatakip ako sa bibig. Kaya pala, laging antukin si Dario. Kaya pala lagi siyang lutang at madaling maniwala. Nilalason siya ng sarili niyang asawa gamit ang sedatives. Kinabukasan, maagang-maaga pa, nauna nang gumising si Catalea habang tulog pa rin si Dario dahil sa gamot. Nakita ko siya sa likod bahay, malapit sa bodega. May sinusunog siya sa isang drum. Lumapit ako ng kaunti, nagtatago sa likod ng puno ng mangga. Ang usok ay maitim at masangsang. Hinangin ang isang piraso ng papel na hindi pa tuluyang naaabo. Lumapag ito sa damuhan malapit sa akin. Pinulot ko ito ng pasimple. Mainit pa ang papel. Sunog na ang kalahati pero nababasa ko pa ang nakasulat sa header. Notice of final demand. Amount due, 15 million pesos. Creditor, Gideon Bravante. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi lang basta masama si Catalea. Baon siya sa utang. At ang buhay ni Tita Saling at ang pera ni Dario, ang tanging paraan para bayaran niya ang buhay na kapalit ng papel na ito. Ang mansyon ng mga Alonzo ay nagmistulang isang palasyo ng mga ilaw at musika ng gabing iyon. Nag-organisa si Catalea ng isang malaking welcome party para kay Dario, kahit na halata namang para ito sa sarili niyang luho at pagpapasikat sa kanyang mga amigas. Ang hardin ay napuno ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling damit, umiinom ng champagne, at nagtatawanan ng malakas. Nakasuot ako ng itim at puting uniforme, bitbit ang isang tray ng hors d'oeuvres. Ang bawat ngiti ng mga bisita ay parang insulto sa kalagayan ni Tita Saling sa likod bahay. Amoy na amoy ko ang nilulutong lechon sa gitna ng buffet table. Ang balat ay mapula at malutong. Ang laman ay malambot at siksik sa lasa. Ito ang paborito ni Tita Saling. Naalala ko pa noon, tuwing fiesta, siya ang laging namimigay ng lechon sa mga kapitbahay. Ngayon, siya ang nagugutom habang ang mga estranghero ay nagpapakasasa sa yaman ng anak niya. Habang abala ang lahat sa panunood ng fireworks display, kumuha ako ng tiempo. Kumuha ako ng isang malaking hiwa ng lechon, kaunting kanin at sabaw. Pero imbes na ilagay ito sa plastic o sa Tupperware na pinaglumaan,
Gaya ng utos ni Cataleya na parang sa aso, kumuha ako ng isang maayos na plato mula sa chinaware cabinet. Ito ay isang antigong plato na may asul na gilid at disenyong bulaklak sa gitna. Ito ang paboritong plato ni Tita Saling noong araw. Gusto kong maramdaman niya, kahit sa sandaling ito lang, na tao pa rin siya, na may dignidad pa rin siya. Palihim akong tumakbo patungo sa madilim na bodega. Ang ingay ng musika ay unti-unting humina habang papalapit ako sa kulungan. "Tita," bulong ko pagkapasok. "Kain na po, may lechon." Nagniningning ang mga mata ni Tita Saling nang makita ang pagkain. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kutsara at tinidor. Kahit gutom na gutom, sinubukan pa rin niyang kumain ng dahan-dahan gaya ng isang tunay na donya. Ang bawat subo ay may kasamang luha. "Masarap. Masarap ang luto mo, Lira," bulong niya. Pinanood ko siya habang tumutulo ang luha ko. Nang maubos niya ang pagkain, narinig namin ang boses ni Cataleya sa intercom ng mga staff. Hinahanap ako. "Lira, nasaan ang dessert tray?" Natakot ako. "Tita, kailangan ko nang bumalik. Iwan niyo na lang po ang plato dito, babalikan ko mamaya." Pero sa pagmamadali ko, hindi ko napansin na sumunod pala si Tita Saling hanggang sa pinto ng bodega nang tumalikod ako. Gusto pa sana niyang humingi ng tubig. Sa kanyang panghihina, nabitawan niya ang plato. Kumansing ang porselana sa semento sa labas ng pinto ng bodega. Hindi ito nabasag, pero gumulong ito papunta sa damuhan, malapit sa doghouse ng golden retriever ni Cataleya na matagal nang namatay. Wala na akong oras para pulutin ito dahil nakita ko na ang papalapit na flashlight ng gwardya. Napilitan akong itulak si Tita Saling pabalik sa loob at isinara ang pinto. Iniwan ang plato sa damuhan, nakatago sa dilim ng gabi. Kinabukasan ng umaga, habang nagwawalis ng mga kalat mula sa party, nakita ko si Dario. Nakatayo siya sa likod bahay, nakatulala sa damuhan. Hawak-hawak niya ang platong may asul na gilid. Nanigas ako. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Ang mukha ni Dario ay puno ng pagtataka. Hinahaplos niya ang makinis na porselana. "Sir?" Tawag ko. Lumingon siya sa akin. "Lira, nakita ko ito malapit sa doghouse. Ito yung paboritong plato ni nanay. Bakit nandito?" Tumingin siya sa plato ng mas maigi. "At bakit may mga bakas ng kutsara? Kung pinakain man ninyo ang aso o pusa dito, hindi gumagamit ng kutsara ang hayop. Ang mga gasgas na ito, gawa ng tao." Bumilis ang tibok ng puso ko. Matalino si Dario, engineer siya. Alam niya kung paano mag-analisa ng mga detalye. Nakikita niya ang anomaly. Ang plato ay malinis, walang laway ng hayop, kundi may mga scrape marks ng metal na kutsara na pilit simutin ang sarsa. Hindi ako makapagsalita. Ano ang isasagot ko? Biglang dumating si Cataleya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang hawak ni Dario. "Ano yan?" tanong ni Cataleya, pero halata sa boses niya ang kaba. "Nakita ko ito sa damuhan," sabi ni Dario. Seryoso ang boses. "Yung antique plate ni nanay. Parang may kumain dito na tao, Cataleya. Dito sa likod, malapit sa bodega." Namutla si Cataleya, pero mabilis siyang nakabawi. Binaling niya ang tingin sa akin at nakita ko ang demonyo sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng scapegoat. "Ikaw!" sigaw ni Cataleya sabay turo sa akin. "Ikaw ang kumuha niyan, di ba? Sinabi ko na sa'yo, Lira, huwag kang magnanakaw ng gamit sa mansyon para lang gamitin sa pagkain mo." "Po?" Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi po ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Lumapit si Cataleya at isang malakas na sampal ang dumapos sa aking pisngi. Ang tunog ng palad sa balat ay umaling-awngaw sa tahimik na umaga. Napahawak ako sa pisngi ko. Nalasahan ko ang dugo sa aking labi. Ang sakit ay hindi sa pisikal, kundi sa katotohanang pinalalabas niyang magnanakaw ako sa harap ng lalaking mahal ko.
Wala kang hiya! Sigaw pa ni Cataleya, akmang sasampalin ulit ako. Pinakain kita, tapos nananakaw ka pa ng mga antik. Tama na! Ang sigaw ni Dario ay parang kulog na nagpahinto sa lahat. Hinawakan ni Dario ang pulsuhan ni Cataleya sa ere. Mahigpit. Nanginginig ang kamay ni Dario, hindi sa takot, kundi sa galit. Tumingin siya sa asawa niya, tapos tumingin sa akin na nakayuko at umiiyak. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata ni Dario ang pagdududa sa kanyang asawa. Hindi dahil sa plato, kundi dahil sa kalupitan na kakatapos lang niyang masaksihan. Bitiwan mo siya. Utos ni Dario kay Cataleya, mababa pero madiin ang boses. Huwag na huwag mong sasaktan ng mga tao sa pamamahay na ito. Binitiwan ni Dario ang kamay ng asawa at lumapit sa akin. Lira, tawag niya. At sa pagkakataong ito, hindi na ito boses ng isang amo. Boses ito ng isang lalaking nag-aalala. Halika, gamutin natin yan. Iniwan naming nakatayo si Cataleya sa gitna ng hardin. Hawak ang platong may asul na gilid, habang ang kanyang mukha ay sumisigaw ng tahimik na paghihiganti. Alam kong hindi pa tapos ito. Nagsisimula pa lang ang digmaan. Ang amoy ng alcohol at betadine ay pumuno sa maliit na guest room kung saan ako dinala ni Dario. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang isang ice pack sa aking namamagang pisngi. Nakatayo siya sa harap ko, abala sa pagbubukas ng first aid kit. Ang kanyang mga galaw ay banayad, malayo sa marahas na paghablot ng kanyang asawa kanina. Pasensya ka na, Lira. Basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa at puno ng kahihiyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Cataleya. Hindi naman siya ganyan dati. O baka hindi ko lang talaga siya kilala. Umupo siya sa tabi ko. Kumuha siya ng bulak na may gamot at dahan-dahang dinampi ito sa sugat sa gilid ng aking labi. Napangiwi ako sa hapdi. Sorry, bulong niya agad. Hinihipa ng sugat para mabawasan ang kirot. Ang init ng kanyang hininga sa aking mukha ay nagpabalik sa akin sa nakaraan. Naalala ko noong kolehiyo kami, noong nadapa ako sa paghahabol ng jeep at siya ang gumamot sa gasgas ko sa tuhod. Ganitong-ganito ang pag-aalaga niya. Walang pinagbago. Siya pa rin ang Dario na mapagkalinga, ang Dario na may malambot na puso. Tinitigan ko siya habang nakayuko siya at naglalagay ng plaster. Ang kanyang kilay ay nakakunot sa konsentrasyon at ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Gusto kong hawakan ang mukha niya. Gusto kong sabihing, Dario, niloloko ka lang niya. Nandito ako. Buhay ang nanay mo. Pero pinigil ko ang sarili ko. Hindi pa sapat ang salita. Kailangan ko ng ebidensya. Kung magsasalita ako ngayon ng walang patunay, baka baliktarin lang ako ni Cataleya at ipatapon sa kulungan at may iwan si Tita Saling na walang kakampi. Sir, sabi ko nang matapos siya, salamat po. Hindi niyo naman po kailangang gawin ito. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Sa sandaling iyon, nawala ang amo at ang katulong. 2 tao lang kaming parehong sugatan ng puso. Kailangan, sagot niya ng seryoso. Dahil responsibilidad ko ang nangyayari sa pamamahay na ito. At dahil sa tuwing nakikita kita, Lira, pakiramdam ko ay may utang na loob ako sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Parang matagal na tayong magkakilala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang connection namin ay hindi kayang putulin ng 10 taon ng pagkakawalay. Magpahinga ka na. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya ulit. At Lira, hayaan mo, aalamin ko ang totoo tungkol sa plato. Naniniwala ako sa'yo. Nang sumara ang pinto, naiwan akong nakatulala. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Naniniwala siya sa akin. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Pinahid ko ang luhang tumakas sa aking mata. Tama na ang yak. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Kung demonyo si Cataleya, kailangan kong maging anghel na may espada.
Lumabas ako ng kwarto, hindi para magpahinga, kundi para magmanman. Nagtungo ako sa sala para maglinis kunwari. Nakita ko ang bag ni Cataleya na nakapatong sa sofa. Bukas ang zipper nito. Nasa veranda siya. Kausap ang kanyang mga amiga sa telepono. Nagtatawanan na parang walang nangyari. Lumapit ako sa bag. Mabilis ang mga kamay ko. Hinalughog ko ang loob. Lipstick, wallet, susi, at isang maliit na botelya na walang anumang tatak. Kinuha ko ito at inilapit sa aking mga mata. Ang laman nito ay malinaw na likido pero may kakaibang lapot. Binuksan ko ang takip ng dahan-dahan. Ang amoy ay matapang, kemikal na kemikal, parang gamot na ginagamit sa ospital para pampakalma sa mga pasyenteng nagwawala. Kinabahan ako. Ito kaya ang inihahalo niya sa inumin ni Dario? O ito ang balak niyang gamitin kay Tita Saling kapag nakuha na niya ang pirma? Mabilis kong kinuha ang luma kong cellphone sa bulsa. Ikinuwadra ko ang botelya at kumuha ng litrato. Click. Walang flash para hindi mahalata. Ibinalik ko agad ang botelya sa loob ng bag, eksakto sa pwesto kung saan ko ito nakuha. Aalis na sana ako nang marinig ko ang pagtaas ng boses ni Cataleya sa veranda. Mukhang mainit ang usapan nila ng kausap niya. Gideon naman, sinabi nang huwag kang tumawag sa landline. Gigil na bulong ni Cataleya, pero dinig na dinig ko dahil nakabukas ang sliding door ng bahagya. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, nagtatago sa likod ng makapal na kurtina. Pinindot ko ang voice recorder sa cellphone ko. Ang pulang ilaw sa screen ay hudyat na nagsisimula na ang aking laban. Oo, alam ko ang deadline, singhal ni Cataleya. Bukas na bukas din, mapapapirma ko na ang matanda. Gutom na siya, Gideon. Wala na siyang lakas lumaban. Kapag nakuha ko na ang transfer of rights sa lupa sa Cavite, sayo na ang lahat ng yon. Basta patahimikin mo na ang mga nagpapautang sa akin. Tumahimik siya sandali. Nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa siya ng nakakilabot. Ang asawa ko? Tanga yon. Naniniwala siya sa lahat ng sabihin ko. At ang matanda? Huwag kang mag-alala. Pagkapirma niya, pwede na siyang magpahinga. Habang buhay, nanindig ang balahibo ko sa batok. Murder. Balak niyang patayin si Tita Saling kapag nakuha na niya ang kailangan niya. Nanginginig kong ibinulsa ang cellphone ko nang marinig kong ibinaba na niya ang tawag. Tumakbo ako pabalik sa kusina at nagkunwaring naghuhugas ng pinggan. Ang puso ko ay parang tambol sa bilis ng tibok. Hawak ko ang ebidensya, ang boses niya, ang plano niya. Ilang sandali pa, pumasok si Cataleya sa kusina. Namumutla siya, kahit makapal ang makeup. Ang kamay niya ay nanginginig habang kumukuha ng tubig sa ref. Lira! Sigaw niya, dahilan para mabitawan ko ang hawak kong sponge. Po, ma'am? Humarap ako, pilit na pinapakalma ang mukha ko. Maghanda ka. Utos niya. Ang boses ay puno ng tensyon. Bukas ng gabi, kailangan kong tapusin ang lahat. Linisin mo ang guest room. May darating tayong bisita. Sino po, ma'am? Tinitigan niya ako ng masama. Wala kang pakialam. Basta siguraduhin mong tulog si Dario ng maaga bukas. Dagdagan mo ang gatas niya kung kailangan. Umalis siya agad, paakyat sa kwarto. Naiwan akong nakatayo sa kusina. Hawak ang cellphone sa bulsa ko. Alam ko na kung sino ang bisita. Si Gideon, ang maniningil. At alam ko na kung ano ang mangyayari bukas. Ito na ang huling palugit. 2 araw. Kapag hindi ako kumilos, mamamatay si Tita Saling. Kapag hindi ako kumilos, mawawalan ng ina si Dario at mawawalan ng hustisya ang mundo. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa direksyon ng bodega. Kapit lang, tita. Pulong ko sa isip ko. Hindi ako papayag na manalo sila. Ang sumunod na araw ay dumaan na parang isang bangungot na ayaw magwakas. Ang init ng panahon ay sumabay sa init ng ulo ni Cataleya.
Ang deadline pa ni Gideon ay ngayong gabi at ramdam ko ang desperasyon ng Donya sa bawat kalabog ng kanyang takong sa sahig. Tanghaling tapat nang marinig ko ang sigawan mula sa bodega. Kahit bawal lumabas, tumakbo ako papalapit at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakatayo si Catalea sa harap ni Tita Saling. Hawak niya ang isang ballpen at isang makapal na dokumento, ang deed of donation. Hinablot niya ang manipis na buhok ng matanda upang sa pilitang iangat ang ulo nito. "Pirmahan mo na to, matanda!" Sigaw ni Catalea. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Pirmahan mo na kung gusto mo pang makita ang anak mo." "Eh hindi!" Ang mahinang sagot ni Tita Saling. Ang kanyang boses ay halos hangin na lang. Sa anak ko lang, ang lahat. Wala kang kwenta." Itinulak ni Catalea si Tita Saling pabalik sa banig. Ang ulo ng matanda ay tumama ng mahina sa pader. Ngunit wala na siyang lakas para uminda. Inihagis ni Catalea ang papel sa sahig at padabog na lumabas. Dala ang banta na babalik siya mamayang gabi para tapusin ang lahat. Nang makaalis si Catalea, mabilis akong pumasok. Ang init sa loob ng bodega ay nakasusulasok, parang pugon. Agad kong dinaluhan si Tita Saling. "Tita?" Tawag ko. Nang hawakan ko ang kanyang noo, napaso ako. Nagliliyab siya sa lagnat. Ang kanyang balat ay tuyot na tuyot at ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Namumutla ang kanyang mga labi at nanginginig ang buong katawan niya kahit na napakainit ng panahon. Impeksyon. Marahil ay mula sa mga sugat at galos na natamo niya o dahil sa dumi ng paligid. Kung hindi siya maiinom ng gamot sa lalong madaling panahon, baka hindi na siya abutin ng umaga. Baka hindi na niya maabutan ang pagliligtas ni Dario. Antibiotics. Kailangan niya ng antibiotics. Pero paano? Wala akong pera at bawal akong lumabas ng gate. Ang tanging gamot na meron ako ay paracetamol at hindi yun sapat para sa ganito kataas na lagnat. Bigla kong naalala. Noong ginamot ako ni Dario kahapon, nakita ko ang laman ng first aid kit niya. May isang banig ng amoxicillin doon. Mataas ang dosage. Sapat na yon para labanan ang impeksyon pansamantala. Pero nasa kwarto yon ni Dario, sa loob ng master's bedroom. Tumingin ako sa relo ko, 3:00 ng hapon. Si Catalea ay nasa spa sa main floor, nagpapamasahe para ma-relax bago ang malaking gabi. Si Dario naman ay umalis kanina kasama ang driver para pumunta sa bangko. Ito na ang pagkakataon ko. "Babalik ako, tita." Bulong ko, hinalikan siya sa noo. "Kapit lang po." Tumakbo ako pabalik sa mansyon. Ang bawat hakbang ko ay maingat, parang magnanakaw sa sarili kong pinagtatrabahuhan. Pumasok ako sa service door sa likod. Tahimik ang bahay. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tugtog ng spa music mula sa kwarto ni Catalea sa ibaba. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Ang makapal na karpet ay sumalo sa bigat ng aking mga paa, kaya walang nalikhang ingay. Nakarating ako sa tapat ng kwarto ni Dario. Hinawakan ko ang siradura. Pinihit ko ito. Bukas, pumasok ako at mabilis na isinara ang pinto. Ang kwarto ay amoy sandalwood. Ang amoy ni Dario. Napakalinis, napakalawak. Ang aircon ay bukas, napakalamig. Isang malaking insulto sa impyernong kinalalagyan ng nanay niya sa labas. Dumiretso ako sa bathroom. Binuksan ko ang medicine cabinet sa likod ng salamin. Nandoon, ang banig ng gamot. Kinuha ko ito. Kumuha na rin ako ng isang bote ng alcohol at bulak. Ilalagay ko na sana sa bulsa ko ang mga ito nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nanigas ako sa loob ng banyo. Nakalimutan ko yung checkbook ko. Boses ni Dario. Bumalik siya. Bakit ang aga niya? Narinig ko ang mga yabag niya papasok sa kwarto. Ang tunog ng pagbukas ng drawer. Ang kalansing ng mga susi. Nasa loob ako ng banyo, nakasandal sa pinto. Pigil ang paghinga. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba.
Kung bubuksan niya ang pinto ng banyo ngayon, makikita niya ako. Makikita niya ang mga gamot. Paano ko ipapaliwanag ito? Na nagnanakaw ako? Love? Boses ni Cataleya mula sa hallway. Umakyat pala siya. Dario? Akala ko ba nasa bangko ka? Tanong ni Cataleya. May naiwan ako. Sagot ni Dario. Paalis na rin ako agad. Sige. Ingat ka. I love you. Sige. Walang I love you too. Ramdam ko ang lamig sa boses ni Dario. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng kwarto at ang paglayo ng mga yabag ni Dario. Nakahinga ako ng maluwag. Halos matumba ako sa sobrang panghihina ng tuhod. Mabilis akong lumabas ng banyo, sinigurong walang naiwang bakas at tumakas pabalik sa bodega. Pagdating ko kay Tita Saling, agad ko siyang pinainom ng gamot. Dinurog ko ang tableta at inihalo sa kaunting tubig dahil hindi na niya kayang lumunok ng buo. Inom po, tita, bulong ko, para gumaling kayo. Nang mainom niya ito, dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ang lagnat ay nagpapalabo ng kanyang paningin, pero noong tumingin siya sa akin, may kung anong linaw sa kanyang diwa. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang palad niya ay mainit, pero ang hawak niya ay mahigpit. Ang mga mata mo, bulong niya, garalgal at mahina. Ikaw yung nobya ni Dario noon, si Lira. Natigilan ako. Nakilala niya ako. Opo, tita. Sagot ko habang tumutulo ang luha. Ako nga po. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pait at panghihinayang. Patawarin mo ako. Hinusgahan kita noon dahil mahirap ka. Pero ngayon, ikaw lang ang nandito para sa akin. Ikaw ang tunay na anak. Hindi siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Huwag na po kayong magsalita. Magpagaling po kayo. Ilalabas namin kayo dito. Mag-iingat ka. Babala niya bago muling pumikit dahil sa antok ng gamot. Demonyo siya. Demonyo ang asawa niya. Inayos ko ang kumot niya, nagawa sa lumang sako at tumayo para lumabas. Kailangan kong itago ang banig ng gamot sa ligtas na lugar. Binuksan ko ang pinto ng bodega para lumabas, pero hindi ako nakahakbang. Dahil sa pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang pares ng sapatos na Gucci. Pataas, nakita ko ang pulang bestida, ang nakakrus na mga braso at ang mukhang puno ng malisya. Si Cataleya, nakatayo siya doon. Hinarangan ang dadaanan ko. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kamay ko. Sa kamay kong hawak ang banig ng amoxicillin na ninakaw ko kay Dario. Saan galing yan? Tanong niya. Ang boses ay tahimik pero nakakamatay. At bakit galing ka sa kwarto ng asawa ko? Nanlamig ang buong katawan ko. Huli ako. Ang lamig ng metal na hawakan ng hagdan ay tumago sa aking likod habang idinidiin ako ni Cataleya sa pader. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balikat. At ang kanyang mukha ay halos dumikit na sa akin. Ang mga mata niya ay nanlilisik, naghahanap ng rason para tuluyan akong sirain. Sumagot ka. Sigaw ni Mika niya, pabulong ngunit madiin. Bakit may gamot ka ng asawa ko? Pinapakialaman mo ba ang gamit niya? Sa sandaling iyon, alam kong isang maling sagot lang. Tapos na ang lahat. Kung aaminin kong para kay Tita Saling ito, papatayin niya kami pareho ngayong gabi. Kailangan kong magsinungaling. Kailangan kong maging masama sa paningin niya para manatiling buhay ang misyon ko. Yumuko ako. Pilit na pinanginginig ang boses ko sa takot. Akin po yan, ma'am. Masama po ang pakiramdam ko. May lagnat po ako at wala akong pambili. Nakita ko po sa banyo ni Sir, kumuha lang po ako ng isa. Binitawan niya ako na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Tiningnan niya ako ng may matinding pagkutya. Magnanakaw. Hampas lupa ka talaga. Duro niya sa akin. Akala mo ba palalampasin ko ito? Hindi. Pero dahil kailangan ko ng tao para sa party bukas, palalampasin ko ito ngayon. Pero huwag na huwag mong iisiping makakalabas ka. Hinila niya ako sa braso at kinaladkad papunta sa servants' quarters sa dulo ng pasilyo. Itinulak niya ako papasok sa maliit na kwarto at mabilis na isinarado ang pinto.
Narinig ko ang pagpihit ng susi mula sa labas. 2 beses. Click, click. Diyan ka lang hanggang sasabihin kong lumabas ka. Sigaw niya bago ko narinig ang paglakad ng kanyang takong papalayo. Napasandal ako sa pinto at napabuga ng hangin. Ligtas ako pansamantala pero nakakulong ako. At si Tita Saling ay nag-iisa sa bodega. Naghihintay ng tulong na hindi darating kung mananatili ako dito. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 11:00 na ng gabi. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Humahampas sa bintana na parang gustong pumasok. Ang bintana. Tumakbo ako palapit dito. Maliit ito, pero kasya ang katawan ko. Nasa second floor ang servants' quarters at sa baba nito ay ang maputik na garden. Delikado, madulas. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Binuksan ko ang bintana. Ang hangin at ulan ay agad na pumasok. Binabasa ang mukha ko. Tumingin ako sa baba. Madilim, pero may trellis ng mga baging na pwedeng apakan. Para sa'yo ito, tita. Para sa'yo, Dario. Bulong ko sa sarili ko. Isinampa ko ang isa kong paa sa bintana. Kumapit ako nang mahigpit sa pader na basa at lumot. Dahan-dahan akong bumaba. Ang bawat hakbang ay sugal. Muntik na akong madulas nang matapakan ko ang isang marupok na sanga, pero nagawa kong kumapit sa drainage pipe. Nang lapatan ng paa ko ang lupa, nanginginig ang buong katawan ko sa lamig at adrenaline. Basang-basa na ako. Ang putik ay kumapit sa aking binti. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako tumakbo palayo. Tumakbo ako pabalik sa loob ng mansyon gamit ang backdoor na nakalimutang ilak ng cook. Hindi ako pumunta sa bodega. Alam kong babantayan iyon ni Cataleya. Pumunta ako sa kwarto ni Dario. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng master's bedroom. Madilim sa loob. Tanging ang ilaw ng kidlat ang nagbibigay liwanag. Nakita ko si Dario sa kama. Mahimbing ang tulog dahil sa gamot na inihalo ng asawa niya. Lumapit ako sa kanya. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ito na ang punto na wala nang balikan. Hinawakan ko siya sa balikat at inalog. Dario? Dario, gising. Umungol lang siya at tumagilid. Masyadong matapang ang sedative. Dario! Tinapik ko ang pisngi niya ng medyo malakas. Gising! Papatayin nila ang nanay mo. Napadilat siya ng bahagya. Ang mga mata niya ay mapungay at litong-lito. Lira, bakit ka nandito? Basang-basa ka. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya paupo. Makinig ka sa akin. Wala na tayong oras. Kailangan mong sumama sa akin ngayon din. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong niya habang hinihilot ang sentido. Oras na ng gabi eh. At bakit ka umiiyak? Tinitigan ko siya sa mata. Ibinuhos ko ang lahat ng emosyon, lahat ng katotohanan na 10 taon kong tinago. Dahil niloloko ka, Dario. Ang abo sa urn? Hindi yon ang nanay mo. Ang nanay mo ay nasa labas, sa bodega, giniginaw at naghihingalo habang natutulog ka sa malambot na kama. Kung may tiwala ka pa sa akin, kahit katiting lang, sumama ka sa akin. Natigilan siya. Ang antok sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at takot. Nakita niya ang sinseridad sa mukha ko. Nakita niya ang Lira na minahal niya noon na hinding-hindi magsisinungaling sa kanya. Hindi na siya nagtanong. Bumalikwas siya ng bangon. Kinuha ang kanyang robek at flashlight sa side table. Ipakita mo sa akin, sabi niya. Ang boses ay naging seryoso at gising na gising. Lumabas kami ng kwarto. Tahimik kaming bumaba ng hagdan. Parang mga magnanakaw sa sariling bahay. Ang bawat kaluskos ay nagpapakabog sa dibdib ko. Baka magising si Cataleya. Baka mahuli kami. Paglabas namin sa garden, sinalubong kami ng malakas na ulan at hangin. Ang putik ay sumaboy sa paa ni Dario, pero hindi siya huminto. Sumunod siya sa akin habang tinatahak namin ang daan patungo sa bodega. Pagdating namin sa harap ng lumang istruktura, nakita namin ang malaking padlock sa pinto.
Nakalock, sabi ni Dario. Nanginginig ang boses sa galit habang tinititigan ang kandado. Bakit may kandado ang bodega ng mga gamit? Bakit parang kulungan? Dahil kulungan talaga ito. Sagot ko, basang-basa na ng ulan at luha. Kumuha si Dario ng isang malaking bato sa tabi ng pinto. Sa bawat hampas niya sa kandado, nararamdaman ko ang galit na kumakawala sa kanya. Klang, klang, klang. Ang tunog ng bakal ay sumabay sa kulog. Bumigay ang kandado. Nahulog ito sa putikan. Hinawakan ni Dario ang doorknob. Tumingin siya sa akin ng huling beses, tila natatakot sa kung ano ang bubungad sa kanya. Tumango ako bilang pagpapalakas ng loob. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Ang amoy ng kulob at dumi ay sumalubong sa amin. Itinutok ni Dario ang flashlight sa loob. Ang sinag ng ilaw ay tumagos sa dilim, dumaan sa mga sirang gamit, sa mga tumpok ng basura, hanggang sa tumama ito sa dulong sulok. Doon, sa ibabaw ng maruming banig, nakabaluktot ang isang bulto. Payat na payat. Ang buhok ay puti at magulo. Nakasuot ng pamilyar na duster na may disenyong sampagwita. Ang bulto ay gumalaw dahil sa liwanag. Iniharang niya ang kanyang butot balat na braso sa kanyang mukha. Takot na takot. Huwag mo na akong saktan. Ang nanginginig na ungol ng matanda. Ang boses ay basag at puno ng takot habang tinatakpan ang mukha ng manipis niyang braso. Pipirma na ako, Cataleya. Ibigay mo lang sa akin ang anak ko. Gusto ko nang makita si Dario. Nanigas si Dario. Ang flashlight sa kanyang kamay ay nanginginig ng sobra. Dahilan para sumayaw ang liwanag sa maruming dingding ng bodega. Ang boses na yon, kahit paos, kahit mahina, at kahit basag na basag. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses na naghehelew sa kanya noong bata pa siya. Iyon ang boses na huli niyang narinig sa telepono bago ibinalita ang pagkamatay nito. Ang mundo ni Dario ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ulan at kulog ay nawala sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang kalabog ng sarili niyang puso at ang hikbi ng babaeng nasa harapan niya. Nanay? Ang bulong ni Dario. Ang isang salita ay naglalaman ng 5 taong pangungulila at 1 segundong pagkawasak ng kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang braso nang marinig ang boses na yon. Ang kanyang mukha, puno ng pasa, payat at matanda na sa hirap, ay tumambad sa liwanag ng flashlight. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nakatayo sa may pinto. Napaluhod si Dario sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, hindi dahil sa dulas, kundi sa bigat ng katotohanan. Buhay ang kanyang ina, at ang impyernong kinalalagyan nito ay ang sarili niyang bakuran. Hindi ininda ni Dario ang dumi ng sahig. Hindi niya inalintana ang masangsang na amoy ng ihi at amag na sumampal sa kanyang mukha. Gumapang siya palapit sa ina. Ang kanyang mamahaling silk pajamas ay agad na nabahiran ng putik at dumi ng daga. Ang bawat pulgada ng distansya sa pagitan nila ay tila 1 kilometro ng pagsisisi. Nay. Ang paos niyang tawag. Ang boses ay basag na parang bubog. Napaatras si Tita Saling sa kanyang nanlalabong paningin at sa kanyang isipang nilason ng takot at gutom. Hindi niya makilala ang lalaking lumalapit. Ang akala niya, isa na naman itong tauhan ni Cataleya na nais siyang saktan. Huwag, parang awa niyo na. Iyak ng matanda. Tinatakpan ng kanyang ulo ng kanyang mga kamay na butot balat na lamang. Wala na akong pipirmahan. Ang mga salitang yon ay parang punyal na itinarak sa puso ni Dario. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang ina. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa maruming duster na suot nito, ang duster na siya mismo ang bumili, na ngayon ay basahan na sa dumi. Nay, ako to. Humahagulgol na, sabi ni Dario.
Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng ina at idinikit ito sa kanyang basang pisngi. Si Dario to, ang bunso niyo. Buhay ako, Nay, nandito ako. Natigilan si Tita Saling. Naramdaman ni Tita Saling ang init ng mga luha ni Dario sa kanyang palad. Dahan-dahan, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay gumapang sa pisngi ng anak. Kinakapa ang pamilyar na hugis ng ilong, ang tabas ng panga, at ang mga labi na ilang taon niyang hindi nahawakan. Unti-unting naglaho ang takot sa kanyang mga mata at napalitan ito ng matinding pangungulila. Ang kanyang bibig ay bumuka para sumigaw, ngunit walang boses na lumabas kundi isang mahabang ungol ng sakit at ginhawa. Anak ko, bulong niya ulit. At sa pagkakataong ito, naniwala na siya. Dario, nandito ka na. Niyakap niya ang ulo ni Dario at isinubsob ito sa kanyang dibdib. Humagulgol ang mag-ina sa gitna ng dumi at dilim. Ang ingay ng ulan sa labas ay tila nawala ng saysay kumpara sa lakas ng kanilang pagtangis. Patawarin mo ako, Nay. Paulit-ulit na sambit ni Dario habang hinahalikan ang mga sugat sa braso ng ina. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Habang natutulog ako sa malambot na kama, ikaw ay nasa semento. Habang kumakain ako ng masarap, ikaw ay nagugutom. Wala akong kwentang anak. Huwag mong sabihin yan. Garalgal na sagot ni Tita Saling. Hinahaplos ang basang buhok ng anak. Ang importante, ligtas ka. Ang importante, nalaman mo ang totoo. Nakatayo ako sa may pinto, hinahayaan kong humalo ang luha ko sa tubig ulan na tumutulo sa aking mukha. Ito ang tagpong ipinaglaban ko. Ito ang katotohanang kailangang lumabas. Tumingin si Dario sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, pero puno ng pasasalamat. Tumango siya sa akin, isang tahimik na pagkilala na kung hindi dahil sa akin, baka tuluyan nang namatay ang nanay niya nang hindi man lang siya nakakapagpaalam. Akmang bubuhatin na ni Dario si Tita Saling palabas ng bodega. Tara, Nanay. Aalis na tayo sa impyernong ito. Ipapagamot kita. Hindi ka na nila malalapitan ulit. Hindi ako sigurado dyan, love. Ang boses na yon ay parang yelo na bumuhos sa aming lahat. Sabay kaming napalingon sa pinto. Sa gitna ng malakas na ulan at kidlat, nakatayo si Cataleya. Basang-basa ang kanyang pulang bestida at ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha na nagmumukha siyang isang payaso na nawala sa sarili. Pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay isang lalaking malaki ang katawan, may tattoo sa leeg at may hawak na baril. Si Gideon, ang loan shark na narinig ko sa telepono. Ang ganda ng reunion niyo, sarkastikong sabi ni Cataleya habang pumapasok sa loob ng bodega para sumilong sa ulan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng katinuan. Nakakaiyak. Pero Dario, bakit mo naman sinira ang plano? Pirma na lang ni Mami ang kulang eh. Isang pirma na lang, happy family, na sana tayo ulit. Tumayo si Dario at hinarangan ang kanyang ina. Ang galit sa kanyang mukha ay nakakatakot. Hayop ka, Cataleya. Paano mo nagawa ito sa nanay ko? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Anong klaseng demonyo ka? Demonyo? Tumawa si Cataleya ng malakas, isang tawang puno ng pait. Ako pa ang naging masama. Ginawa ko to para sa atin. Para mabayaran ang mga utang ko kakabili ng mga gamit. Para maging presentable ako bilang asawa ng isang engineer. Ikaw ang nagpabaya, Dario. Iniwan mo ako dito ng 5 taon. Anong akala mo sa akin, santo? Kaya papatayin mo ang nanay ko? Sigaw ni Dario. Kung kinakailangan, sigaw pabalik ni Cataleya. Dahil ayaw niyang ibigay ang lupa, mas mahal pa niya ang lupaing iyon kesa sa buhay niya. Humarang si Gideon at itinutok ang baril kay Dario. Tama na ang drama, sabi ng lalaki sa boses na malalim at nakakakilabot.
Wala akong pakialam sa away mag-asawa niyo. Ang kailangan ko, pera. Cataleya, sabi mo pipirma ang matanda ngayong gabi. Mukhang paalis na sila. Tumingin si Cataleya kay Tita Saling na nanginginig sa takot sa likod ni Dario. Pipirma siya, madiin na sabi ni Cataleya. Inilabas niya ang gusot na dokumento mula sa kanyang basang damit. Pipirma siya ngayon din. O kung hindi, mauuna munang mamatay ang pinakamamahal niyang anak sa harap niya. Kinasa ni Gideon ang baril, click-clack. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa masikip na bodega. Pili ka, Doña Saling, ngisi ni Cataleya. Ang lupa mo o ang utak ng anak mo nakakalat sa semento. Ang malamig na dulo ng baril ay dumikit sa sentido ni Dario. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig nang may matinding galit at pagkasuklam kay Cataleya, ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng altar. Huwag, parang awa niyo na, sigaw ni Tita Saling. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Gumapang siya sa sahig, humihila sa laylayan ng bestida ni Cataleya. Huwag mong saktan ang anak ko. Pipirma ako. Ibibigay ko ang lahat. Huwag lang si Dario. Ngumisi si Cataleya na parang isang reynang nanalo sa digmaan. Inihagis niya ang dokumento at ang ballpen sa kandungan ni Tita Saling. Mabuti naman at nagkakaintindihan na tayo, Mami. Sarkastikong sabi niya. Sige na, pirmahan mo na para matapos na ang lahat ng ito. Nanginginig ang kamay ni Tita Saling habang hawak ang ballpen. Tumingin siya kay Dario. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Humihingi ng tawad. Huwag, Nay, sigaw ni Dario. Huwag mong ibigay sa kanya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa mabuhay sa kasinungalingan niya. Tumahimik ka, sigaw ni Gideon. Idiniin palalo ang baril sa ulo ni Dario. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo sa may pintuan. Ang takot ay bumabalot sa aking buong pagkatao. Pero alam kong ito na ang sandali. Ito na ang huling baraha na kailangan kong ilabas. Dahan-dahan kong kinuha ang luma kong cellphone mula sa bulsa ng aking uniforme. Basang-basa ito, pero umaasa akong gumagana pa. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang screen. Nakita ni Cataleya ang ginagawa ko. At ikaw, turo niya sa akin. Anong ginagawa mo dyan, Lira? Huwag mong subukang tumawag ng pulis, kundi isasama kita sa hukay nitong mag-ina. Hindi ako tatawag ng pulis, sagot ko. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng takot. Gusto ko lang marinig ninyong lahat ang isang bagay. Itinaas ko ang volume ng cellphone ko sa pinakamalakas. Pinindot ko ang play. Sa simula, mahina lang ang tunog. Isang mahinang kaluskos. Pero maya-maya, isang boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Mas malakas pa sa patak ng ulan sa yero. Gideon naman, sinabi ng huwag kang tumawag sa landline. Boses iyon ni Cataleya. Nanlaki ang mga mata niya. Ang kanyang muka ay namutla na parang papel. Oo, alam ko ang deadline. Bukas na bukas din, mapapapirma ko na ang matanda. Ang boses mula sa cellphone ay nagpatuloy. Ang asawa ko? Ngayon. Naniniwala siya sa lahat ng sabihin ko. At ang matanda? Huwag kang mag-alala. Pagkapirma niya, pwede na siyang magpahinga habang buhay. Ang huling salita ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Habang buhay, binitiwan ni Tita Saling ang ballpen. Si Dario ay napatingin kay Cataleya. Hindi na galit, kundi may matinding awa at pandidiri. Kahit si Gideon ay napatingin sa babaeng kasabwat niya, tila hindi makapaniwala sa narinig. Paanong nakuha mo yan? Utal na tanong ni Cataleya. Umaatras na parang isang hayop na nasukol. Binayaran mo ako para manahimik, Cataleya. Sabi ko, lumalakad palapit. Pero ang utang na loob ko sa pamilyang ito ay hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Nawala sa sarili si Cataleya.
Sinungaling. Gawa-gawa mo lang yan. Peke yan. Sumugod siya sa akin. Akmang aagawin ng cellphone. Pero bago pa siya makalapit, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa aming lahat mula sa labas. Kasabay nito, isang malakas na boses mula sa megaphone ang yumanig sa buong paligid. Pulis ito! Nasaan man kayo sa loob? Lumabas kayo ng nakataasang kamay. Natigilan si Gideon. Sa pagkalito, lumingon siya sa pinto kung saan nakatutok ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis. Iyon ang pagkakataong hinintay ni Dario. Sa isang mabilis na kilos, siniko niya ng malakas ang kamay ni Gideon na may hawak na baril. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, ngunit ang bala ay tumama sa yero sa itaas. Sinunggaban ni Dario si Gideon. Nagpagulong-gulong sila sa putikan, nag-aagawan sa baril. Sumigaw si Catalea at akmang tatakas, pero bago pa siya makalayo, hinawakan ni Tita Saling ang kanyang paa. Kahit mahina, buong lakas na kumapit ang matanda. Hindi ka makakatakas, sabi ni Tita Saling. Ang boses ay puno ng tapang na ngayon lang lumabas. Panagutan mo ang lahat ng ginawa mo. Pumasok ang mga pulis sa bodega. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Gideon na mabilis na sumuko nang makitang wala na siyang laban. Isang babaeng pulis ang lumapit kay Catalea. Ma'am, sumama po kayo sa amin. Mahinahong sabi ng pulis. Hindi! Bitiwan niyo ako! Nagwawalang sigaw ni Catalea. Biktima lang ako dito. Siya ang may kasalanan. Turo niya sa akin. Pero walang naniwala sa kanya. Kinuha ng pulis ang cellphone ko bilang ebidensya. Habang pinupusasan si Catalea, ang kanyang magandang muka ay naging mukha ng isang demonyong natalo. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng galit, hindi pagsisisi. Nang ilabas siya ng bodega, dumaan siya sa tabi ni Dario. Tumigil siya sandali. Sana mamatay na kayong lahat. Bulong niya, ang huling lason, mula sa kanyang bibig. Hindi sumagot si Dario. Tinalikuran lang niya ito. Lumapit siya sa akin at kay Tita Saling. Niyakap niya kaming dalawa ng mahigpit. Sa gitna ng putik, ng ulan, at ng mga ilaw ng pulis, naramdaman ko ang pagtatapos ng isang mahabang gabi. Tapos na! Bulong ni Dario. Tapos na ang lahat. Pinanood namin ang pag-alis ng police mobile, dala ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Ang hustisya ay dumating, hindi sa loob ng korte, kundi sa isang maruming bodega, sa gitna ng isang malakas na bagyo. Lumipas ang isang buwan. Ang marangyang mansyon ng mga Alonzo, na dating simbolo ng kasinungalingan at pighati, ay naibenta na. Ang lahat ng gamit sa loob, ang mga mamahaling sofa, ang mga kumikinang na chandelier, at ang mga damit ni Catalea ay ipinagbili o ipinamigay ni Dario. Ayaw na niyang may manatiling bakas ng babaeng sumira sa kanilang buhay. Ang balita tungkol sa krimen ay kumalat na parang apoy sa kanilang subdivision. Si Catalea, kasama si Gideon, ay nakakulong na at hinihintay ang paglilitis. Ang recording mula sa cellphone ko ay naging pangunahing ebidensya laban sa kanila. Samantala, si Tita Saling ay dinala sa pinakamahusay na ospital sa Maynila. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Ang dating butot balat na pangangatawan ay nagkakalaman na, at ang kulay abo niyang balat ay nagkakaroon na ng kulay. Ngunit ang mga sugat na hindi nakikita ang mas matagal maghilom. Gabi-gabi, binabangungot pa rin siya. Napapasigaw siya sa kanyang pagtulog. Hinahanap si Catalea. Nagmamakaawang huwag siyang saktan. At sa bawat pagkakataong yon, ako ang nasa tabi niya. Hinahawakan ang kanyang kamay hanggang sa muli siyang huminahon. Ako na ang naging pribadong nurse niya. Pero ngayon, hindi na dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal. Si Dario ang nagbabayad sa lahat ng gastusin sa ospital, pati na rin sa operasyon ng pamangkin kong si Nina. Si Nina, malusog na siya ngayon. Ang dating maputlang bata ay masigla nang nakikipaglaro sa playroom ng ospital. Utang ko kay Dario ang buhay niya.
Madalas kong nakikita si Dario na nakatayo sa labas ng kwarto ni Tita Saling, nakatanaw mula sa salamin ng pinto. Pinapanood niya kami. Ako na nagpapakain sa nanay niya. Ako na nagbabasa ng libro para sa kanya. Ako na nag-aayos ng kanyang buhok. Nakikita ko ang lungkot at pasasalamat sa kanyang mga mata. Pero hindi siya madalas pumasok kapag ako ang nasa loob. Umiiwas siya. Isang hapon, habang nagbabalat ako ng mansanas para kay Tita Saling, pumasok si Dario. Nagdala siya ng isang palumpon ng puting bulaklak. Para sa'yo, Nay. Sabi niya, inilalagay ang mga bulaklak sa florera. Salamat anak. Sagot ni Tita Saling. Ang boses ay malinaw na ngayon. Tumingin siya sa aming dalawa ni Dario. Alam niyo ba, kayong dalawa, bagay na bagay kayo. Natahimik kami. Napatigil ako sa pagbabalat ng mansanas at si Dario naman ay napaiwas ng tingin, namumula ang tenga. Nay naman, sabi ni Dario, huwag niyo nang biruin si Lira. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Utang na loob lang ba talaga, Dario? Tanong ni Tita Saling, may mapanuksong na ngiti sa kanyang mga labi. O baka naman, utang na pag-ibig? Hindi na nakasagot si Dario. Nagpaalam siyang may aasikasuhin lang sa labas at mabilis na umalis. Naiwan kami ni Tita Saling. Hinawakan niya ang kamay ko. Hija, panimula niya. Mahal ka pa rin ng anak ko. Kitang-kita ko. Pero nahihiya siya. Nahihiya siyang lumapit sa'yo dahil sa lahat ng nangyari. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat para sa'yo matapos niyang maging bulag sa kasamaan ni Catalia. Tita, naiintindihan ko po. Sagot ko. Pareho po kaming kailangan munang maghilom. Ngumiti siya. Tama ka, pero minsan, ang paghilom ay mas mabilis kung may kasama ka. Kinagabihan, habang natutulog si Tita Saling, naisip ko ang mga sinabi niya. Tama siya. Mahal ko pa rin si Dario. Pero ano ang mangyayari sa amin? Hanggang kailan ako mananatili dito? Ang trabaho ko bilang nurse niya ay malapit nang matapos. Malapit na siyang makalabas ng ospital. Kailangan ko nang magplano para sa kinabukasan ko. Kumuha ako ng papel at ballpen. Sinimulan kong isulat ang lahat ng utang na kailangan kong bayaran. Ang balanse sa ospital ni Nina, ang mga nautang ko sa mga kamag-anak. Malaki pa rin ang kailangan kong ipunin. May isang ahensya na nag-aalok ng trabaho sa Dubai. Malaki ang sahod. Marahil yun ang kailangan ko. Kinabukasan, habang nasa banyo si Tita Saling, iniwan ko ang isang sobre sa kanyang bedside table. Sa loob nito ay isang sulat. Isang sulat ng pamamaalam. Tita Saling, salamat po sa lahat. Panahon na po para harapin ko naman ang sarili kong kinabukasan. Huwag po kayong mag-alala. Lagi ko po kayong dadalawin. Magpagaling po kayo ng husto. Nagmamahal, Lira. Hindi ako nagpaalam kay Dario. Masakit. Pero mas masakit kung hihintayin ko pa ang isang bagay na baka hindi na dumating. Dala ang aking maliit na bag. Tahimik akong lumabas ng kwarto ng ospital. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo, narinig ko ang boses ni Tita Saling mula sa likuran. Lira, saan ka pupunta? Lumingon ako. Nakatayo siya sa may pinto. Naka-wheelchair. Sa likod niya, kakarating lang ni Dario, may dalang pagkain. Nakita niya ang bag sa balikat ko. Ang mukha ni Dario ay nagbago. Ang dating lungkot ay napalitan ng pag-aalala at takot. Takot na baka iwan ko siya. Aalis ka? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango ako. Kailangan ko nang umuwi, Dario. Tapos na ang trabaho ko dito. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Ganun ba? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa aming tatlo sa gitna ng abalang pasilyo. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher at ang tawag ng mga doktor sa intercom ang tanging maririnig. Tinalikuran ko na sila. Hahakbang na sana ako palayo nang marinig ko ang boses niya. Huwag. Isang salita lang. Pero sapat na yon para mapahinto ako. Huwag kang umalis, Lira.
Please. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo pa rin si Dario doon. Ang tray ng pagkain ay naiiwan sa isang bench sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Isang damdamin na ngayon ko lang ulit nakita mula sa kanya matapos ang 10 taon. Bakit? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Bakit ayaw mo akong umalis, Dario? Lumakad siya palapit sa akin. Bawat hakbang niya ay tila mabigat. Parang pasan niya ang lahat ng pagkakamali at pagsisisi. Huminto siya sa mismong harapan ko. Ang distansya namin ay sapat lang para maramdaman ko ang init na nagmumula sa kanya. Dahil duwag ako, Lira. Pagamin niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Araw-araw, gusto kitang kausapin. Araw-araw, gusto kong sabihing salamat. Gusto kong sabihing patawad. At araw-araw, gusto kong sabihing mahal pa rin kita. Pero sa tuwing nakikita kita na inaalagaan mo si nanay, naaalala ko kung gaano ako naging tanga. Naaalala ko na habang ikaw ay lumalaban para sa katotohanan, ako ay nagpapakasaya sa kasinungalingan. Paano ako lalapit sa'yo? Anong karapatan ko? Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang mga palad niyang malalambot ay yumakap sa mga kamay kong magaspang. Pero ngayong nakita kitang paalis na, pagpapatuloy niya, mas natakot ako. Mas natakot akong mawala ka ulit kesa harapin ang kahihiyan ko. Lira, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero parang awa mo na. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Ulit. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Ang lahat ng bigat na dinala ko sa loob ng 1 dekada ay tila biglang gumaan. Hindi kita iniwan, Dario. Sagot ko. Ikaw ang hindi bumalik. Napayuko siya. Ang sakit ng katotohanan sa mga salita ko ay tumama sa kanya. Alam ko, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pinaniwalaan ko ang mga sulat ni Cataleya na nagsasabing may iba ka na. Naging mahina ako, naging duwag. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa pagkakataong ito, puno na ng determinasyon ang kanyang mga mata. Pero hindi na ngayon, sabi niya ng buong tapang. Hindi na ako papayag na mawala ka pa. Lira, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng nasayang na panahon. Hindi ko maibabalik ang kahapon, pero ipinapangako ko sa'yo ang lahat ng bukas ko. Tumingin siya sa wheelchair kung nasaan si Tita Saling, na ngayon ay tahimik na umiiyak habang nakangiti. Hindi lang para sa akin, Lira. Para sa ating tatlo. Para kay nanay, na nagkaroon ng pangalawang buhay dahil sa'yo. At para kay Nina. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo. Gusto kong tulungan kang palakihin siya. Gusto kong bumuo ng pamilya. Kasama ka. Ang huling mga salita ay parang musika sa aking pandinig. Pamilya. Isang salitang matagal ko nang pinangarap. Hindi ako sumagot. Sa halip, hinila ko siya palapit at niyakap ng mahigpit. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na matagal kong inasam. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik, mahigpit, na parang ayaw na niya akong pakawalan pa. Ibig sabihin ba niyan ay oo? Bulong niya sa aking buhok. Tumango ako sa kanyang dibdib, hindi makapagsalita dahil sa sobrang saya. Isang palakpak ang aming narinig. Si Tita Saling, pumapalakpak siya ng may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Sumenya siya sa amin na lumapit. Lumuhod kaming dalawa ni Dario sa harap ng kanyang wheelchair. Hinawakan niya ang aming mga kamay at pinagpatong ito. Ito, sabi niya, ito ang tunay na tahanan, hindi ang mansyon, hindi ang pera, kundi ang pamilya na sama-samang lumalaban at nagmamahalan. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan nang nakalabas ng ospital si Tita Saling, pero hindi kami bumalik sa Maynila. Dinala kami ni Dario sa isang probinsya sa Laguna. Sa harap ng isang maliit ngunit magandang bahay na gawa sa kahoy,
may isang malawak na hardin na naghihintay na tamnan. Ito ang pangarap ni nanay, sabi ni Dario habang inaalalayan niya ang ina pababa ng sasakyan. Isang bahay na simple lang at isang hardin ng mga sampagita. Mula sa pinto ng bahay, isang batang babae ang tumakbo paapalabas. "Tita Lira!" Sigaw ni Nina. Yumakap siya ng mahigpit sa aking binti. Binuhat ko siya. Malusog na ang pamangkin ko. Lumapit si Dario sa amin. Hinawakan niya ang kamay ko habang karga ko si Nina. Tumingin kami kay Tita Saling na ngayon ay nakangiti habang hinahaplos ang isang usbong ng halaman. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay payapa. Wala ng mga sikreto, wala ng takot, wala ng bodega. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, natagpuan na namin ang aming tahanan. Ang tunog ng bakal na pintuan ng selda ay umalingaw-ngaw sa malamig at madilim na pasilyo ng pambabaeng kulungan. Sa loob ng masikip na rehas, nakaupo si Cataleya sa isang manipis na kutsyon na amoy amag at pawis ng mga nauna pang nakulong dito. Wala na ang mamahaling pabango na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang masangsang na amoy ng kalawang at pagsisisi. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kuko niyang dati ay laging bago ang manicure, ngayon ay puno ng dumi at naputol sa kakakamot sa pader. Ang kanyang makinis na balat ay nangitim na at nagkaroon ng mga pantal dahil sa init at lamig ng kulungan. Sa bawat pagtingin niya sa basag na salamin sa pader, hindi na niya makilala ang babaeng nakatitig pabalik. Nawala na ang kagandahang ginamit niya para manlinlang. Wala na ang kapangyarihan. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang alaala ng mga brilyante at ginto na hindi naman nakapagligtas sa kanya mula sa impyerno. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakabilanggo. Si Gideon ay nahatulan din ng kaparehong sentensya matapos umamin sa lahat ng kanilang transaksyon kapalit ng mas magaan na kulungan. Ang hustisya ay hindi bulag at minsan, ang pagkakakulong sa sarili mong isipan ang pinakamasakit na parusa. Sa kabilang dako, daan-daang kilometro ang layo mula sa malamig na selda, isang mainit na simoy ng hangin ang humaplos sa malawak na bukirin ng Laguna. Ang amoy ng namumulaklak na sampagwita ay pumuno sa paligid, matamis, maaliwalas at puno ng buhay. Nakaupo ako sa kahoy na balkonahe, pinapanood ang isang napakagandang tanawin. Sa gitna ng hardin, nakaluhod si Tita Saling sa damuhan. Hindi na siya ang butot balat na matandang nakakadena sa dilim. Ang kanyang pisngi ay mapula na, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng araw habang tinuturuan niya ang pamangkin kong si Nina kung paano magtanim ng bagong punla. "Tita Saling, bakit puputi ang sampagwita?" Tanong ng inosenteng si Nina habang hawak ang isang maliit na bulaklak. "Dahil ang puti ay simbolo ng kalinisan, apo," sagot ni Tita Saling. Hinahaplos ang buhok ng bata. At kahit anong putik ang itapon sa kanya, mananatili siyang mabango at maganda kapag inalagaan mo ng tama. Napangiti ako. Tama siya. Ang buhay namin ay itinapon sa putikan, ngunit sa huli, namukadkad pa rin kami. Naramdaman ko ang pagpulupot ng isang matipunong braso sa aking baywang. Umupo si Dario sa tabi ko. Ang amoy ng kanyang bagong ligong katawan ay nagdulot ng kilig sa aking dibdib na hindi kailanman nagbago. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa mga suit at kurbatang suot niya noong engineer pa siya sa disyerto. Pero sa paningin ko, ngayon siya pinakagwapo. Inabot niya ang aking kamay. Tinitigan niya ang aking daliri, kung saan nakasuot ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Wala itong malaking brilyante tulad ng kay Cataleya. Hindi ito nabili sa mamahaling tindahan. Ngunit nang isinuot ito ni Dario sa akin noong isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman kong ako ang pinakamayamang babae sa buong mundo.
Masaya ka ba, Mrs. Alonso? Bulong niya. Inilalapit ang kanyang mga labi sa aking tenga. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Sobra. Hindi ko na kailangan ng kahit ano pa. Pinisil niya ang aking kamay at sabay naming pinanood ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa mga sampagita. Minsan, ang katotohanan ay itinatakwil. Minsan, ang kabutihan ay naaabuso. At minsan, ang pagmamahal ay natatabunan ng mga makamundong pangarap. Ngunit sa huli, natutunan namin ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki ng gate, sa taas ng kisame, o sa dami ng mamahaling gamit sa loob. Ang tunay na tahanan ay ang lugar kung saan malaya kang makakahinga, malaya kang makakaramdam ng kapayapaan, at malaya kang magmahal ng walang takot at pagpapanggap. At dito, sa maliit na bahay na ito, sa gitna ng hardin ng Sampaguita, nahanap namin ang aming tahanan habang buhay.